walking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ng tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, napaka-fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag maganda ka. Charot! So, yun. So, syempre, today is Tuesday and happy Tuesday sa ating lahat ng bonggang-bongga. So, ang saya lang kasi syempre, ang ingay ng Miss Universe Philippines, no? Ang ingay ng mga candidates, talagang lahat sila ay palabad. Isa na dito sa mga nakikita ko na talagang sobrang ganda at sobrang winner. Wala nang iba, syempre, si Taguig. Oho. Gusto ko si Taguig kasi parang I think si Bella Ismael ay isa sa mga dominanteng kandidata talaga sa competition na to. Yung tipong dominante, ang sinasabi ko, yung tipong parang wala kang magagawa, siya ang mananalo dito. Yung mga tipong ganon. So ako naman, nakikita ko yung execution niya, talagang nandoon naman, buong-buo naman yung ipinakita, at ayun. So syempre, sobrang lakas talaga ng laban ni Bella Ismael. So dito sa swimsuit round sa Aqua Boracay, syempre, impressive ang ipinakita niyang performance. Ako naman yung na-expect ko na yan. So, ako parang feeling ko, ay nako talaga magpapakitang gilas yan dyan. A-action yan ng bonggang-bongga. Kasi naman, di ba? Kita naman natin na performer yan eh. Alam naman natin yon. And then, ayun, so maganda ang ipinakita niya. Ang comment ko lang siguro kay Bella Ismael, kung meron pa bang isasagad yung ganda. Oho. So, parang ano pa bang ang pwede natin makita kay Bella Ismael? Siyempre, yung siguro, yung pagdating sa evening gown, nako, papalo yan eh. Pagdating naman sa performance, okay na, Q&A, kumbaga parang ang hinihintay ko na lang sa kanya, syempre, kung paano siya kokoronahan ng Miss Universe Philippines. Ayan. So, isa siya sa mga talagang masasabi ko may laban. Pero, ang nakikita ko kay Bella Ismael, I think parang katulad ng kay Winwin, oho, at saka kay, sino ba to yung naging, is Tracy. Kasi magagaling din magsalita yun. Ang galing din ng execution. Either, Marquez, di ba? Win-win Marquez. So, parang feeling ko ganun yung mangyayari kay Bella dito. I hope na hindi, Kung hindi niya makukuha ang corona, I think first runner-up. So, sabing ganun, tinalo nga daw siya ni Rabia Mateo noon. So, sabi ko naman, iba yun noon, iba yung ngayon. Kasi ngayon, nandirito na tayo kay Bella na parang alam niya na kung paano niya ilalaban yung sarili niya. I hope na sana tumanggap si Bella ng ibang corona, umaliban doon sa Miss Universe Philippines, para makita natin na ilaban din siya sa international stage, di ba? At malay mo, kung hindi man universe, pwede naman siya sa ibang crown, like example, supranational, Miss Cosmo, ganon. Sa Cosmo, parang feeling ko talagang fit na fit siya doon. And then, I think, kaya niyang ipanalo ang Cosmo. Sa totoo lang, kay Bella Ismael, Kung si Bella Ismael, kasi matalino at alam mo na total package. So, yan yung aabangan natin. Malay mo kung si Margie Moran ay naging Miss Universe, siya naman ang maging first Miss Cosmo. Bakit hindi? O, di ba? So, yun. So, kung si nanalo ng Miss Cosmo sa Indonesia, na kung tutuusin, mas maganda pa si Bella, di ba? So, yun. So, ako, I think kaya to ni Bella. And Bella for Cosmo, why not? Diba? So, yun. Naiisip nyo ba yun? Ako kasi naisip ko siya kanina. Sabi ko, paano pag hindi nakuha ni Bella yung universe? Ano kaya yung ibibigay sa kanya? Cosmo? Pwede ba? So, parang sabi ko, okay naman. I think kaya ni Bella manalo ng Miss Cosmo. So, sana lang tumanggap lang talaga siya ng ibang crown. So, bukod dyan, syempre kay Bella, I think isa din sa mga nakikita natin sa April Smith. Sa April Smith naman, syempre maraming humanga. Nag-perform daw sa April Smith ng bonggang-bongga during the preliminary Aqua Boracay swimsuit competition. Totoo naman. At wala naman akong duda doon. Kasi talagang nakita ko din naman yung performance niya. Ang linis talaga. Yung mga pitik niya talaga, mapapawaw ka ng bonggang-bongga. At masasabi mo talaga, no,
ang galing dito talaga ni April, di ba? So, yun. So, si April Smith, isa siya sa mga ngayon, lumakas na kandidata after ng Aqua Boracay swimsuit competition nila. Maraming nagsasabi na si April ang magiging next Miss Universe. To be honest, why not, di ba? Kaya lang, ang question ko kasi, willing ba ang organization natin magpadala uli ng another Black Beauty after Chelsea Manalo? So, ito na ba talaga yung sasabihin natin na ready na uli tayo for the Black Beauty? Performance, totoo. Magaling ang performance ni April Smith at walang duda. Pero nandoon ako sa part na parang kinoconsider ko din kasi yung organization. But tulad din ng sinabi ko kay Bella na sana tumanggap si April ng kahit anong crown. Kumbaga parang open siya sa iba pang mga corona. Kasi kung open siya, possible na pwede siyang ma-appoint for supranational. Bakit? Kasi hindi pa tayo nakakapagpadala ng Black Beauty sa supranational. And I think April Smith is a perfect candidate for the supranational kung Black Beauty ang pag-uusapan. Nakita naman natin, Diyos ko, parang supermodel of the world kung rumampas si siya yung matuturing ko na pangalawang CJ Opiasa. Kasi yung performance niya, hindi ko pa nakikita. Yung performance ni CJ Opiasa, wala pa ako nakikitaan na ganun na performance talaga. Yung to the highest, yung caliber, yung ganon. Pero yung nakita ko yung nag-perform si April Smith, parang pumasok sa utak ko na parang, okay, katulad din siya ni katulad din siya ni CJ Opiasa during that time na lumalaban si CJ sa tawag dito, sa Miss Universe Philippines. Kaya lang si CJ ay nag-first runner-up. At sabi ganun, hindi daw kaya maging first runner-up din si April Smith. Parang feeling ko, hindi ko siya nakikita magpa-first runner-up. Pero nakikita ko na pwede niyang tanggapin ang supranational. Alam nyo guys, sa totoo lang, during that time na lumalaban si Michelle D, si Pauline, at saka si Krishna, at saka si CJ Opiasa, kasi siya yung first runner-up. Di ba yung dalawa na-appoint na na-appoint ng Supra? Oo nga na-appoint ng Supra. Tapos si ay na-appoint ng Charm. Alam mo sa totoo lang, si CJ, pwede din mag-supranational Kasi, yung beauty kasi ni CJ, alam mo yon na parang pack na pack for the supranational. Kaya lang, hindi nabigay sa kanya yun. Nabigay kay Pauline Amelex. Diba? So, yun, nabigay sa kanya, nabigay ito kay Pauline. Kaya, ginawa siyang first runner-up. Tapos, wala pa nun yung mga Miss Cosmo. Kasi kung meron na yung Miss Cosmo noon, I think, mabibigay kay Pauline yung Miss Cosmo. Tapos, mabibigay kay CJ yung supranational. Parang feeling ko gano'n ang mangyayari. Since nawala, so pinagpilian nila na si Pauline ang ilagay for supra and then si CJ ay gawing first runner-up. Pero good na rin yung nangyari. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi mangyayari na sasali siya sa Miss Grand. So, talagang fit na fit po para kay CJ ang maging Miss Grand. At ayun na. So, naging Miss Grand title holder na siya. Siya ang ating first Miss Grand International. At happy ako doon kasi naging Miss Grand Philippines siya. Di ba? Solong pageant. Kumbaga, parang ako yung title. So, it's the history. And then, ayun, so, tama din lang naman yung nangyari. And then, ayan, so, si April Smith, I think, yes, pwede siyang gawin sa pwede siyang dalhin sa supranational kung willing siyang tumanggap ng ibang title. And I think, magiging madali ang pagiging panalo niya doon kasi alam naman natin na supermodel ang galawan. So, parang ang tansya ko, ngayong taon na to, ang magiging supranational natin si April Smith. Yes. So, nakikita ko. Tapos, possible si Taguig ang maging Miss Cosmo. So, yun ha. So, let's see. Ano nga ba ang mangyayari sa competition? Di ba? So, ayan lang ang naiisip ko for now. Sabi ko, possible din kaya pala talaga si Taguig na maging Miss na maging Miss
Cosmo. And then, possible din talaga si maging supranational. Pero hindi pa natin alam kung ano nga ba ang mangyayari dahil let's see kung ano ang magiging resulta ng competition. So, for now, it's my analysis lang. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo, ganun nga ba talaga ang mangyayari? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga ganun, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.